Maganda ba to? Hello mga ka-sister, kamusta na po kayo? Nandito na naman po tayo para pag-usapan natin ang Panginoon. At hahandugan ko muna ng kanta ang ating mahal na Panginoon dahil yun ang gusto niya na kantahan natin siya. Amen? Okay, kantahan muna natin. Sana na magustuhan nyo ang aking kanta. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Hallelujah. Di ba po, masarap kumanta pag sa Panginoon. Si Lord naman talaga ang Diyos sa buhay natin. Wala nang iba. Katulad ngayon, di ba po, na puno sa problema yung mga tao, puno ng mga karamdaman, kung ano pa bang mga nararanasan ngayon sa buhay. Pero, yan ay pagsubok lamang sa buhay natin. Kasi minsan, nakakalimutan na natin ang Panginoon dahil po sa ang dami ng mga problema. Amen. Hallelujah. So siya lang talaga ang tunay na dakila. Siya lang ang Diyos noon hanggang ngayon na hindi nagbabago. Wag na tayong magsimba ng mga Diyos-Diyosan kasi po, yun ang ikinagagalit ng ating Panginoon. Dahil talagang nagsiselos siya dahil iba na yung Diyos na sinasamba natin. Napakarami. So wala namang ibang Diyos kundi isa lang. Kundi ang ating Ama nasa langit, si Jesus Christ. Amen. Siya yung binigay sa atin ng ating buhay na Diyos dito sa lupa para mailigtas yung ating mga kasalanan.
Katulad ngayon na may nangyayari sa ibang bansa na hindi maganda o kahit saan. So, hindi natin iaano doon so kung sino yung mga tao na nagsasabi na may mga nasabi na hindi maganda sa Panginoon na sinasabi nila na wala nang lugar ang Panginoon sa kanila. Huwag din natin sisihin sila. Hindi lang siya, marami pa ang nagsasabi niyan or sa isip o sa puso. Talagang sinasabi nila na wala ang Panginoon. Marami talaga sa ngayon. So, hindi natin maiwasan kung bakit maraming pagsubok sa buhay natin. Dahil minsan kasi iba na yung nasasabi natin na hindi maganda, hindi natin alam na ang Panginoon ay nakikinig sa ating pananalita. So mag-ingat tayo mga kapatid dahil buhay ang ating Panginoong Hesus. So akala lang natin na hindi tayo niya nakikita. Pero sa totoo lang nakikita niya tayo. Tayo, hindi natin siya nakikita. Pero sa araw-araw, sa mga ginagawa natin, kung ano yung meron sa puso't isipan natin, nalalaman ng ating Panginoon yun. Kaya, wag tayong magsisi, wag tayong sisihan sa isang tao lang, kundi lahat na. Halos, hindi lahat, kumbaga, karamihan ngayon. So, nakakalimot na sa Panginoon. Kasi, busy na lagi sila sa mga gawain nila na para sa ikakabubuhay nila. So, yung iba, hindi na maganda ang pinagagawa. So, nalalaman na ating Panginoon yan kahit saan sulok tayo. Talagang kitang-kita tayo. So, please naman, magpapasakop na tayo kay Kristo. Kung meron mang tao na kumatok sa bahay niyo, kumatok sa bahay ninyo, pagbuksan nyo. Kasi hindi nyo alam, yun yung mga anghel na pinapadala sa ating Panginoong Hesus para tayo mailigtas. So, ganon din ako dati. Pag merong pupunta sa bahay namin, talagang nagtatago ako. Pero, sa biyaya nating Panginoon, sa pagmamahal sa akin ng aking Panginoon, wala siyang sawa na paparamdam sa akin. Kahit paulit-ulit ako nagkakasala, pero nandyan si Lord, hindi niya ako pinababayaan. So doon sa pinapasukan ko, doon ko pala mararamdaman na nandun yung Panginoon. Kasi yung tinatrabahoan ko dati, lingkod ng Panginoon, kung saan ako nagtatrabaho, doon ang simbahan namin. So doon ako doon ko nakikita na nandun ang Panginoon, buhay pala ang Panginoon. So, doon ako nakatanggap ng Bible. So, yung Bible talaga mga kapatid, biyaya sa atin yan ng Panginoon, o mayroong mang nagbigay sa atin nun, tanggapin natin dahil yun ang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Parang milyonaryo ka na doon pag nakakatanggap na nun. Hindi ba siya yung pera o ano. Kasi sa buhay natin, yung kinalalagyan natin ngayon na maayos tayo, wala tayong mga sakit, maganda ang buhay natin, nakakakain tayo, di ba po? Pero, ang sarap ng pakiramdam talaga na nandyan si Lord, lalo na sa akin na hindi niya ako pinababayaan kahit nasaan ako. Saka nagpapasalamat din ako dahil yung anak ko may takot sa Panginoon. So, alam ko na si Lord na buhay sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Mahal ako ni Lord. Kahit marami man akong kasalanan noon, pinapatawad na po niya ako ngayon. Amen? So mga kapatid, kung nasaan man kayo ngayon naroroon or busy man kayo, bago naman kayo magising sa umaga, unahin muna natin ang Panginoon. Prayer muna. Magpapasalamat tayo dahil nagising tayo sa umaga. At pasalamat tayo sa magandang araw na binigay sa atin ng Panginoon. At kaligtasan. At bago matulog, magpapasalamat din sa lahat na binigay sa atin ng Panginoon, ng biyaya. Kung ano mang binigay sa atin, tanggapin natin. Ako nga, kahit ano yung ulam ko, kahit tuyo lang, gulay, pero buhay pa rin tayo dahil yan ang binigay sa ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo dahil may pagkain tayo sa araw-araw. Huwag tayo laging magrereklamo kasi naririnig yan ng ating Panginoon.
Amen. So, magpapasalamat tayo sa araw-araw kung ano mang meron na binigay sa atin. Marunong po tayong makontento. Huwag tayong abala sa mga kung ano-ano ngayon. Kung marami kang pera, palagi kang ipapakita nyo pa kung anong binibili niyo, mamahalin. Wala yun. Kasi yan, temporary lang po yan sa buhay natin. So, ang masarap sa atin ngayon, ang maganda, yung tumutulong tayo sa kapwa. Kasi yun ang importante, yung magtanim tayo ng ano dito sa lupa. Anong tawag nun? Magtanim tayo at meron tayong aanihin. Amen? So, wag laging kahit porke sasabihin nyo na nagsisimba tayo. Nagsisimba naman ako pero bakit ganun pa rin nangyayari sa buhay ko? May kulang yan, kapatid. May kulang yan na pananampalataya sa Panginoon. So, pag mayroong magbigay sa iyo ng Bible, basahin nyo. Kasi importante yun. Nandun yung katotohanan na bigay sa atin ng Panginoon. Dahil katulad sa akin na makasalanan ako noon, mula nung nakatanggap ako ng Bible, natatakot akong gumawa ng masama. Diba po? So, lahat naman tayo makasalanan. Lahat tayo maraming problema. Lahat tayo na nandito sa mundo, mamuhay, at may pagmamahal ng ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Amen. Kaya ang lahat, pagkatiwala lang natin sa Panginoon. Dahil siya ay mauwain, mapagmahal sa kanyang anak, na patuloy na nampalataya sa kanya. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Siya ang lahat na makakatulong sa ating mga pangailangan. Wala namang ibang Diyos talaga, si Jesus lang. Kaya huwag na kayong magsimba ng ibang Diyos-Diyosan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kahit paulit-ulit po tayong nagkakasala, ay binigay sa atin ang lahat. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil siya ang Diyos na buhay magpakailanman. Amen. Kaya mga kapatid, sana po ay meron kayong napupulutan sa mga sinabi ko about sa mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So, yan lang po. Maikli lang po yung sasabihin ko. Kasi namimiss ko na kayo na makapag-share ng mabuting balita para sa aking mga kapatid. Amen. So, dyan lang po at sana po patuloy kayong manood sa mga video ko. I-click nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. At subscribe na lang po sa mga video ko kasi po malaking tulong po to sa akin dahil ulit-ulit kong sabihin sa inyo na malapit na po ako ma-1,000 kaya lang habang malapit na ako lalong tumatagal ang subscribe ko pa isa-isa lang po yung subscriber ko. Sana po lagi nyo po ko share po ninyo yung video ko. At hindi po madali ang ang mag-vlog, hindi po madali ang YouTube kasi may kailangan na ma-complete mo yung requirements ni YouTube. Kailangan natin ng 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. Yun lang po. Kasi matagal na po talaga akong nag-YouTube, magti 3 years na po ako, pero talagang patuloy pa rin ako kasi alam ko na ibigay sa akin ng Panginoon to dahil marami akong magawa at ma-share at lalo akong gaganahan na magturo about sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sana po huwag kayong magsawa sa papanonood sa video ko. Salamat po sa lahat and sana always kayo safe at always pray at wala naman tayong ibang tutulong sa atin hindi ang Panginoon. At huwag tayong umasa sa iba, sa tao, hindi sa Panginoon. Amen. Salamat mga kasister at mga kapatid. Sana lagi kayong nandyan sa lahat ng nandyan kayo sa mabuting kalagayan. Sorry po, minsan po na nabablanko talaga ako pag nandito na ako sa nag-video na ako. Okay, salamat po sa lahat. God bless po and bye-bye!